Magandang umaga po sa lahat. Tayo pong simulan ang ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na para sa Kanya. Amen. Sa bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko'y magpupuri, mula sa labi ko'y magpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko'y magpupuri, mula sa labi ko'y magpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko'y magpupuri, mula sa labi ko'y magpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay.
wala sa iyo ang may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo ang may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at lumabay, wala sa iyo ang may papantay. Nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sakit tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. All the glory is yours, God. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman.
ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong Good day to all. Isang magandang araw po sa bawat isa. Welcome sa atin pong online worship service. Welcome po sa ating cell celebration na kung saan sa araw na ito, tunay nga po na talagang sama-sama na magpuri tayo, lulhatiin natin ang ating Panginoon at tingnan natin talaga yung magandang ginagawa niya sa ating mga buhay. Naniniwala ho ba kayo na may magandang ginagawa si Lord sa ating mga buhay? Amen. Truly, God is good. Amen. God is good all the time. Pakisabi nga po sa iyong katabi, God is good. Yan. At tunay nga po na God wants His people to be always good. Laging gusto po ng Panginoon na maging happy tayo. Yan. It is His will that His people are happy, energetic, and strong. Kaya dalangin ko po sa oras na ito na maging malakas po tayo, maging masaya po tayo, maging talagang ipakita natin yung atin pong pagmamahal at yung atin pong paglilingkod kay Lord, lalong-lalo na po sa oras na ito. Salamat nga sa buhay ng bawat isa na narito po ngayon. Alam ko po na talagang merong ginagawa si Lord sa buhay natin. Yan. Although gusto po talaga ni Lord lagi masaya tayo. Ako din po, yun din po yung prayer ko sa oras na ito na talagang maging masaya tayo at habang tayo po ay nag-worship ngayon kay Lord kasi ito pong pakikinig ng salita ng Diyos ay bahagi pa rin ng atin pong pagsamba sa Kanya. Kaya hayaan po natin na sa panahong ito, kahit na meron po tayong mga problema, kahit may mga difficulties, diba? Sabi nga hindi maiwasan na talagang dumarating sa buhay natin yung kalungkutan. Although gusto ni Lord, alam ko po, gusto ni Lord na lagi tayong masaya, kaya lang, meron pong mga panahon na tayong mga Kristiyano, kahit na tayo po ay mga, sabihin natin, nagtitiwala na sa ating Panginoon, ay meron pa rin pong mga problema, may mga kalungkutan pa rin, may mga difficulties na dumarating sa atin na siya nagbibigay talaga ng kalungkutan. So ang tanong po, paano ba natin muling pasisiglahin ang ating sarili? Yan, yung mga emosyon natin, yung mga spirito natin, yung mga damdamin natin, kasi talagang may mga pagkakataon talaga na pinalulungkot tayo ng ating kaaway sa mga panahong ito. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay paano ba natin talaga marirecover yung atin pong mga kumbaga yung atin pong mga sarili na talagang hindi lang ho talaga maging masaya kundi maramdaman talaga natin na God is with us. Katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, it is His will. Kalooban po ng Diyos na talagang tayo po ay maging masaya. Kaya lang, yun nga po, may mga emotional depression o yung tinatawag na downspin na kung saan talagang nararamdaman natin na para bang bumababa yung espiritu natin.
Yan. So, paano ba makakabangon mula sa pagkabagsak? Yan po yung ating topic sa araw na ito. At titingnan po natin sa Bible, syempre, hahanap po tayo sa Biblia ng mga talaga eksperto yan, sa mga ganyang mga pangyayari sa buhay nila. At ito po sa Book of Psalm, makikita po natin si David, yan, isa pong, dito po makikita natin, awit po ito. Actually, itong babasahin natin, panalangin, awit na panalangin, na kung saan talagang nasa puso niya yung totoong pagmamahal niya sa ating Panginoon. Kaya lang, yun nga, dahil nga sa mga problema, mga pagsubok na dinaanan, talagang dumating yung time na nakaramdam siya ng pagkabagsak o panghihina. So tingnan po natin, ano ba yung mga ginawa niya para talaga ma-uplift yung kanyang spirit. Yan. Ang sabi po sa Psalm 30 verses 1 to 12, yun pong babasahin natin. Basahin ko po. Sabi po doon, I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. O Lord, my God, I called to you for help and healed me. O Lord, you brought me up from the grave. You spared me from going down into the pit. Sing to the Lord, you saints of his, praise his holy name. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. When I felt secure, I said, I will never be shaken. O Lord, when you favored me, you made my mountain stand firm. But when you hid your face, I was dismayed. To you, O Lord, I called. To the Lord I cried for mercy. What gain is there in my destruction, in my going down into the pit? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, O Lord, and be merciful to me. O Lord, be my help. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Manalangin po tayo sa oras na ito. Salamat nga, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa lahat ng gagawin mo po sa aming kalagitnaan. Salamat dahil anumang mga kapighatian na pinagdadaanan po ng bawat isa, kung meron man, Panginoon, sa amin ngayon na nalulungkot, salamat dahil kalooban mo na sumaya kami. Kalooban mo na sumigla kami. Kalooban mo na lagi kaming talagang punong-puno ng kagalakan sa aming po mga puso. Kaya sa oras na ito, I pray, Lord, na pangunahan niyo po kami at sa mensahe mo ngayon, hayaan mo na talagang makita po ng iyong mga anak ang kalooban mo sa aming mga buhay na gusto mo, Lord. Sa lahat na nangyayari sa aming mga buhay, maging masaya kami at talagang maramdaman po namin talaga ang presensya mo na nagbibigay sa amin ng kasiglahan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming pong gagawin at ang mensahe po ngayon ay talagang hindi lang namin marinig, kundi tumimo talaga sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito po ngayon kasama namin sa aming pong panambahan. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So ang topic po natin ngayon, title po, How to Climb Out of the Pit. Yan, paano makakaahon mula sa hukay. Katulad po ng sabi ko po sa inyo kanina, may mga panahon na although gusto ni Lord, masaya tayo. Diba? Ako din po, gusto ko masaya tayong lahat. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Yan. At talagang merong panahon na feeling natin nasa mababang lugar po tayo. So tingnan po natin dito, doon po sa binasa natin, meron po tayo makikita doon na talagang sinabi doon ng psalmist, diba? Si David, na dumaan siya sa pit, o sabi natin na sa hukay. Yan. So pero tingnan natin, ano nga ba ibig sabihin ng pit dito? Yan. In everyday terms, yan, sa araw-araw, sa ating pong panahon ngayon, the pit can be a position of pain, sorrow, barrenness, and isolation. Yan. Ang ibig sabihin po, kung meron bang ikaw naramdaman na parang sakit o kaya talagang kalungkutan, parang feeling mo wala kang silbi, yan, tapos feeling mo parang nag-iisa lang. Yan. Yan. Kasama din daw po, ito yung mga, sabi nga, the pit can also mean defeat or the gloating or rejoicing of one's enemies. Yung bang feeling mo pinagtatawanan ka ng mga tao, yan, na
dahil parang pakiramdam mo natalo ka, yan. So, kasama po yon. Ang pit din daw ay can also be weeping. Yan. Ito yung mga parang pag-iyak, di ba? Talagang sobrang, sabi nga yung term kanina, wailing eh. Yan, yung talagang naghihinagpis. Yan. So, ang pit din, it can also be sackcloth or mourning. Yan, nalulungkot ka. Pag sinabi kasing sackcloth, sa Old Testament time, ito yung parang nagluluksa sila. Yan. Nalulungkot dahil nagluluksa sila, pwedeng may nawala o kaya pwedeng sabihin natin na merong nangyaring hindi maganda talaga. So parang andun nga yung mourning, nagluluksa sila. Yan. So dito po, makikita natin talaga na ayaw ni Lord. Although talagang normal na talagang dumarating talaga tayo doon sa pagkakataong yon na kung saan may mga pagkakataon talaga na nalulungkot tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Yan. So, life can be filled with pits, depths, and graves. Ang buhay daw natin, yan, ay talagang hindi maiwasan. Hindi maiwasan na makaramdam tayo ng parang tayo nasa ilalim. Yan. Tingnan niyo po sa Job 14 verse 1. Ang sabi po ni Job, observation po niya, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Yan, yung po ito kay Job na alam naman po natin kung sino si Job, di ba? Siya po yung talagang grabe yung pinagdaanan niya sa buhay, ang daming nawala sa kanya, pero nanatili po siya na talagang naglilingkod at patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. So yung observation po ni Job, sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Yan. Dahil maraming mga kahirapan na pinagdadaanan ng mga tao, may mga pagkakataon na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Now, tayo po, ang topic po natin ngayon ay paano tayo makakalabas, diba? Paano tayo makakaahon. So, what is the way out of life's pit? Ano nga ba ang dapat nating gawin para makalabas tayo doon o makaahon tayo sa kahirapan o kaya sa sabihin natin na kung saan man nalugmok ang mga tao. Kasi alam niyo po mga kapatid, pwede naman natin itong maiwasan. Yan. Okay? Totoo naman po na nadadapa tayo. Sino ba ang hindi nadadapa? Lahat naman po tayo nadadapa, di ba? Lahat naman tayo umaakyat ng hagdan. So sino ho rito yung nakaranas ng hindi naman malaglag, kundi yung bang, syempre, di ba, pag nadapa tayo, yan, at nalaglag tayo, yan. Meron ding naranasan nyo na ba na mapatid ka, tapos madapa ka, tapos meron pang mas nakakatakot na experience, yung nalaglag ka sa balon, nalaglag ka sa tawag niyan, sa putikan. Yan, naranasan nyo na ho ba yun? Meron na bang nakaranas ng ganoon? So di ba parang ang saya-saya mo, parang gano'n ba? Ang saya-saya mo, tapos biglang nadapa ka. Parang ganoon. Yan, so hindi ho talaga natin maiwasan yon. At ngayon po, ang gusto kong pag-usapan nga natin ay talagang paano tayo makakaahon sa ganong pakiramdam. Kasi alam ko sa panahong ito, although masasaya tayo, di ba? Pero may mga pagkakataon talagang biglang dumarating na nalulungkot tayo, tapos nadudupilas tayo, bumabagsak tayo. So ang gusto po ng Panginoon na tulungan tayo na talagang makaahon. So dito po nga sa binasa natin kanina sa Psalm chapter 30, yun po yung isa sa kasagutan talaga na ibinigay sa atin. Yan. So nawa sa umagang ito, kung meron pong sabihin natin na nagtatanong kung ano yung dapat niyang gawin para makaalis siya sa kanyang sitwasyon, eto na po yun, kapatid. Kasi I've been praying for this. Actually, meron akong inihanda ding ibang mensahe. Kaya lang, ibinigay sa akin ito ni Lord habang nagpiprepare talaga. Pinagpipray ko kung ano talaga yung mensahe niya. So parang ang isa sa pinakita po sa akin talaga ni Lord ay may mga tao na nasa mababang kalagayan ngayon na gusto po talaga na itaas ng ating Panginoon. Na nasa ilalim, tapos ang feeling niya, parang nagtatanong siya kay Lord, kailan siya
tatayo o kung may magtatayo man sa kanya, paano ang gagawin niya para makahon siya. Yan. So, hayaan po natin na dito sa Psalm chapter 30 ay ipakita po sa atin talaga ng Panginoon yung gusto niyang mangyari po sa atin. So, mahirap man kapatid ang kalagayan mo, hayaan natin na talagang sa panahong ito ay tulungan talaga tayo ng ating Panginoon. Siyempre, unang-una, yan, ito na po na tayo, paano tayo makakaahon, di ba? Yan, tingnan po natin ang sinasabi po ng Biblia. Una po, yan, first of all, let us take a look at the Lord's part. Yan. Ano ba yung bahagi ng Diyos sa pag-ahon natin? Sino ho rito yung gustong umahon talaga siya? Sa kahirapan, umahon sa kalungkutan, umahon sa mga depresyon na pinagdadaanan niya, o kaya may mga tanong ka na hanggang ngayon, hindi mo pa rin masagot. Yan. So gusto po ng ating Panginoon ngayon, tulungan po tayo. Katulad po ng binasa natin kanina sa Psalm chapter 30 na mamaya po, iisa-isahin din po natin kasi nandun po talaga ang sagot kung paano tayo makakaahon mula sa pagkalugmok natin o kaya kung nasaan man po tayong kalagayan ngayon. So, may parte po ang Diyos. Pakisabi nga po, God's part. Yan. The Lord's part, ito po yung parte ng ating Panginoon at pinakamahalaga po ito sa lahat. The Lord's help and protection are what we really need. Ang sabi po sa Psalm 30 verse 1, I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Yan. So, tutulungan po tayo ng Diyos at gusto niya na talagang ialis tayo sa mga sitwasyon po natin. So, may mga bagay na dapat po tayong alalahanin. Yan, katulad po dito sa binasa po natin kanina, dito sa Psalm 30, makikita po natin dito yung psalmist, si David po, na dumaan man siya sa ganitong sitwasyon, pero alam niya na meron siyang Diyos at ang Diyos niya ang nagbibigay sa kanya ng victory. So mga kapatid, tingnan natin ngayon ang ating Panginoon at isipin po natin. Number 1 po, the Lord's past victories. Isipin mo lagi na binigyan tayo ng tagumpay ng ating Panginoon. Sa lahat namang nangyayari sa atin, kung meron po tayong mga, sabihin natin na mga kahirapang pinagdadaanan o natutoksuman po tayo, o kaya parang feeling mo, naaawa ka sa sarili mo, yan, huwag mong isipin yon kapatid, kasi marami nang sinagot na panalangin si Lord sa'yo. Di ba? Kung iisipin natin, meron nga kasabihan, di ba? Count your blessings. Bilangin daw natin yung mga pagpapala na meron tayo. Ano man po yung problema mo ngayon, okay, sabihin natin may problema ka ngayon, pero isipin mo, nung mga nakaraan, di ba? Anong mga pagpapala, anong victories ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Kasi tunay nga po na may ginawa si Lord sa atin. Kung ngayon, parang feeling mo walang ginagawa, isipin mo, ano yung mga dating tagumpay o dating mga blessing na ibinigay sa iyo si Lord. Hindi ho ako naniniwala na walang blessing si Lord sa inyo. Tama? May blessing na ibinigay sa atin si Lord. Yeah. At isipin po natin yon. The Lord's past victories. Pangalawa po, the Lord's healing. Sabi po dun sa verse 2, O Lord my God, I called to you for help and you healed me. Yan. So, ang Diyos po ang nagpapagaling. Kung meron ka mang sakit ngayon, yan, isipin mo, ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. At kung malusog ka man ngayon, yan, si Lord pa rin ang magbibigay ng kalusugan sa iyo para hindi ka magkasakit. Tama? Yan, siya po yung magpoprotekta sa atin. Siya po yung magbibigay ng kagalingan sa atin. Ang kailangan lamang po talaga ay patuloy tayong lumapit sa Kanya. So dito po makikita natin kapatid na hindi talaga tayo, katulad ng binasa po natin, di ba? Sabi po ni David, O Lord my God, I called to you for help and you healed me. Tumawag ako sa iyo, pinagaling mo ako. So ngayon po kapatid, ano ang kalagayan mo? Di ba? Isipin mo, pinagaling ka ng Panginoon. At siya po yung magpapagaling sa atin. Amen? At kung ano man ang kalagayan mo, tutulungan ka ng ating Panginoon. Pangatlo po, the Lord's grace and favor. Yan. Grace, ano ho ba ibig sabihin ng grace? Unmerited mercy or favor given to us by God because He desires us to have it, not necessarily because of anything we have done to earn it.
Hindi ho dahil may ginawa ka, kaya pagpapalain ka ng Diyos. Kaya nga, biyaya grace, favor, galing po sa Diyos. We don't deserve, pero dahil sa pag-ibig at dahil sa gusto ni Lord na pagpalain tayo, kaya patuloy po tayo na talagang nakakaranas po ng biyaya at ng pabor ng ating Panginoon. So mga kapatid, hayaan po natin na patuloy na talagang ipakita sa atin ng atin pong Diyos yung lahat ng pwede niyang gawin sa atin. Yan. Sabi nga po sa Psalm 30 verse 7, O Lord, when you favored me, you made my mountain stand firm. Maganda po ito kapatid. Kasi yung pabor ng Diyos na laging sumasa atin, alam niyo po, pag naranasan po natin yung pabor ng Diyos, sabi nga dito, you made my mountain stand firm. Yung bundok na tinatayuan ko, parang tumatatag. Ano ba ibig sabihin nun? Yan. Di ba ang bundok sa Bible, may iba't ibang meaning yan. Yan. Sa iba, problema, di ba? Pag sinabi ritong, you made my mountain stand firm, ibig sabihin, meron siyang tinatayuan, meron siyang pinanghahawakan, at dahil sa favor ni Lord, tumatatag yung tinatayuan niyang yon. Para sa akin po, ang isa sa pwedeng maging mountain natin ngayon ay pwede pamilya mo, yan, trabaho mo, yan, yung mga blessings na tinatanggap mo sa ating Panginoon. Kung anong meron ka ngayon. Yan. Because of God's favor, dahil sa pabor ng Diyos na ibinibigay sa iyo, itong trabaho mo, itong pamilya mo, yan, yung lahat ng tinatayuan mo ngayon, sabi rito, nagiging mas matatag. Yan. At dahil po yan lahat sa ating Panginoon. Dahil gusto ng ating Diyos na talagang ipakita sa iyo yung kanyang pabor. Ipakita niya sa iyo yung kanyang biyaya. Kaya kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo sa panahong ito, makikita talaga natin yung katatagan ng ating Panginoon. Yan. Kasi yun yung gusto niya. Yun siya. Yan. Our God, sabi nga, ang Diyos natin ay nagbibigay talaga ng biyaya. Nagbibigay talaga ng pabor sa bawat isa. Yan po yung pangatlo. Pang-apat naman, party po ito ng ating pong Diyos. Yan. Ito yung binibigay niya sa atin. Yan. Pang-apat po, the Lord's reversal of our situation. Yan. Kaya pong baliktarin ng Diyos ang ating sitwasyon. Ano po sabi sa Psalm 30 verse 11? Ang sabi po doon, you turned my wailing, my mourning into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Yan. Yung pong iyak natin, yun pong hinagpis natin, ay pinalitan ng dancing. Di ba sabi doon, you turn my wailing or my mourning into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. Yung kalungkutan ko, yung kalungkutan mo, di ba, ay pinalitan ng kagalakan ng ating Panginoon. Yung mourning natin, yung hinagpis, yung ating pagluluksa, yan, ay pinalitan ng kagalakan ng ating Panginoon. Sabi nga rito, kayang baligtarin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Kapatid, hindi ko alam kung ano sitwasyon mo ngayon sa panahong ito. Hindi ko alam kung gaano kakalungkot o kasaya. Yan. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo sa mga panahong ito. Pero through the power of our God, sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan, kaya po niyang baligtarin ang iyong sitwasyon. Kasi nga, di ba, nothing is impossible with our God. At dahil walang imposible sa ating Diyos, kaya niyang baliktarin ang atin pong mga sitwasyon. Isa pa nga po, di ba, talagang si Lord, merciful God, naaawa siya sa atin. Gusto ng Panginoon na talagang tulungan po tayo. Pero ang tanong, magpapatulong ba tayo? Kasi may parte din ang tao. May parte ka din. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, may parte ka din. Hindi lang po ito puro si Lord. Hindi lang po ang Diyos ang kumikilos sa atin. Meron din po tayong dapat gawin. Ito naman po yung man's part, our part. Yan. Pakisabi po sa katabi mo, ito yung parte natin. Yan. Ano ba yung parte natin? Yan. Number 1 po, kanina po pinag-aralan natin parte ng Diyos. Diba? Kita natin doon, talagang kaya po ng Lord baliktarin ang lahat ng mga sitwasyon po natin. Yan. Sa atin naman po ngayon, ano po yung parte natin? Number 1 po, call for God's help. Kailangan pong humingi tayo ng tulong sa atin pong Diyos. Sabi po sa Psalm 30 verse 2,
O Lord my God, I called to you for help, and you healed me. Psalm 30 verse 8, to you, O Lord, I called. To the Lord, I cried for mercy. Yan. Ang tao po ay dapat na tumawag sa Diyos. May parte po tayo na lumapit sa Diyos at hingin natin sa Kanya ang mga bagay na ito. Ano po sabi sa Jeremiah 33 verse 3? Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Napakagandang talata. Yeah? Tawag tayo sa Kanya. Ano sabi doon? I will answer you. Sasagutin po tayo ng ating Diyos at ipapakita niya sa atin ang mga kamangha-manghang mga bagay na kung saan hindi pa ho natin nakikita, kapatid. Marami pang pwedeng gawin si Lord sa atin. Lalong-lalo po sa panahong ito. Alam ko marami pa pong hanggang ngayon takot na takot pa rin sa ating pong sitwasyon ngayon. Pero kaya pong baliktarin ng Diyos ang ating pong sitwasyon. Gawin lang po natin ang ating parte. Ano po yung parte natin? Call for God's help. Tawag po tayo at hingi po tayo ng tulong sa atin pong Panginoon. Pangalawa po, talk and reason with God. Yan. Makipag-usap po tayo. Huwag lang po tayo hingi ng hingi kay Lord. Yan. Una, hihingi tayo, katulad kanina, number 1, di ba? Call and ask help. Dito po, makipag-usap tayo and reason with God. Ano po yung sabi sa Isaiah 1:18? Come now, let us reason together, says the Lord. Lapit daw tayo sa Kanya. Yan, makipagkwentuhan tayo. Actually, ang ano dito, parang yung mga tuwiran, parang ganoon. Yan. Come now, let us reason together, says the Lord. Mag-usap tayo. Ito po yung gusto ng Panginoon. Yan. Kausapin natin siya at sabihin mo, bakit kanya kailangang pagalingin? Bakit kanya kailangang palakasin? Bakit kailangan kanyang pagpalain? Di ba? Let's reason out. Sabi nga bigyan mo ng dahilan si Lord. Yan. Bigyan natin ng dahilan si Lord para pagalingin tayo, kung may sakit tayo. Bigyan natin ng dahilan si Lord para pagpalain tayo. Bigyan natin ng dahilan si Lord para paahuhin tayo. Yan, paahunin. Parang gano'n. Yung para ialis tayo sa ating sitwasyon. Tama? Sabihin natin kay Lord, Lord, kailangan kong gumaling kasi marami pa akong pupuntahan at ibabalita ako ang mabuting balita ng kaligtasan. Lord, kailangan mabayaran ko yung lahat ng mga utang ko. Yan. Kasi gusto ko pang pagpalain mo at magpala din sa iba. Yeah? Lord, gusto kong maalis itong hindi magandang ginagawa ko. Yan, kumbaga, kung meron ka mang sabihin natin na bad attitude, yan. Tawag tayo kay Lord, hingi natin kay Lord, baguhin mo ako. Tapos sabihin mo sa Kanya, bakit kailangan Kanyang baguhin? Yeah? Bakit kailangan ibigay ni Lord sa'yo yung kahilingan mo sa Kanya? Yan. Let us reason with God. Yan. Bigyan natin ng dahilan si Lord para talaga pagpalain tayo at iahon tayo sa atin pong kalagayan. Pangatlo po, praise and thank God. Yan. Sabi po sa Psalm 30 verses 11 to 12, you turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent, O Lord my God. I will give you thanks forever. Yan. Magpapasalamat ako, ibibigay ko sa iyo ang aking pasalamat ng walang hanggan. Yan. Kasi nga, di ba, tinulungan siya ng Diyos. Nakita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa kanya na inalis siya sa kanyang pagkalugmok, inalis siya sa kanyang kinalalagyan na nasa ibaba. Iniangat siya ng ating Panginoon. So, praise and thank God. Purihin natin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kasi gusto ng Diyos talagang ipakita sa iyo, hindi lang yung pagmamahal niya sa iyo, kundi pagmamahal din niya sa ibang tao kasi gusto niya gamitin ka para sa kanyang kaluwalhatian. Okay. Number 4 po, pang-apat, please God. Okay, mga kapatid, you want God to bless you and help you? Ikaw, tinatanong kita, gusto mo bang pagpalain ka at tulungan ka ng Diyos? Okay, ano sagot ng katabi mo? Kung yes po,
pasayahin natin siya. Pasayahin po natin si Lord. Kapatid, wag lang ho yung tayong hingi ng hingi. Di ba? Kailangan, di ba, mapasaya natin si Lord. At para sa akin, ito po yung number 4, pinakamahalaga sa lahat. Para sa akin, pinakamahalaga sa lahat. Kailangan po bigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:9a? So we make it our goal to bless Him. Ito daw po yung maging goal natin. Ito daw yung maging mithiin natin. Ano po yun? Bigyan natin siya ng kaluguran. Gusto po ng ating Panginoon, pasayahin tayo, pero sana naman kapatid, pasayahin din natin si Lord. Hindi yung tayong laging hingi ng hingi. Di ba? Hindi yung laging tayo na lang ang pinapasaya ni Lord. Hindi yung lagi na lang tayo, yung binibless ni Lord, tapos tuwan-tuwa tayo. Siyempre, pagka binibless tayo ni Lord, tuwan-tuwa tayo, di ba? Siyempre, gusto natin yun. Kaya lang kapatid, ang tanong, natutuwa ba si Lord sa buhay natin? Baka mamaya tayo lang ang ngiti ng ngiti, tayo lang yung tuwang-tuwa. Pero si Lord naman, pag sa mga ginagawa natin, nakikita niya na sa mga nakikita niya, baka hindi natin nabibigyan ng katuwaan si Lord. Kapatid, let us draw near to God with a pure heart. Ito po yung isa sa gusto ni Lord talaga na gawin natin. Yan. Lumapit tayo sa Kanya na meron pong seryosong puso, merong malinis na puso, at talagang naisin natin, nabigyan natin siya ng kaluguran. Isa sa last verse po na sasabihin ko po sa inyo na sabi ko nga sa inyo, ito yung para sa akin, pinakamahalaga sa lahat. Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will freely pardon. Kapatid, love ka ni Lord. Ano man ang kinalalagyan mo sa panahong ito, mahal ka ng Diyos at gusto ng Diyos iahon ka. Gusto niyang ialis ka. Kung meron man nakasadlak ngayon sa putikan, kung meron mang sobrang lungkot ngayon, kung sabihin natin na meron kang pinagdadaanang mga kapighatian, sakit, karamdaman, o sabihin na natin talagang your morning, nagkakaroon talaga ng sobrang kalungkutan sa puso mo, ang gusto po ng Panginoon, mapalaya po tayo. Kaya lang, meron po siyang gustong gawin sa atin o gawin natin. Yan. Ang gusto ng Panginoon na gawin po natin ay i-forsake natin. Kumbaga, talikuran natin. Yan. Talikuran po natin yung lahat ng mga hindi kanais-nais o hindi kalooban ng Diyos na nangyayari po sa buhay natin. If we want to truly please God, kung gusto mo talagang pasayahin si Lord, hayaan po natin na ito ang maging laman ng puso natin ngayon. Na maging seryoso tayo sa paglapit natin sa Kanya. At ang pagiging seryoso natin sa paglapit sa Kanya ay ang pagtalikod po natin sa lahat ng mga kasalanan o sabihin natin na mga maling ginagawa po natin. Yan. Let us draw near to God with a pure heart. Yan. Yes, mahabagin si Lord, maawain ang atin pong Diyos. Love ka niya, pero gusto niya, lumapit tayo sa Kanya ng may totoong pagnanais na mahalin din siya at bigyan natin siya ng kaluguran. Talikuran po natin ang atin pong mga kasalanan. Tumalikod po tayo sa mga maling ginagawa natin. Iwanan na natin yung buhay na hindi maayos. Yan. Iwanan na natin yung mga masamang pag-iisip. Yan, katulad ng sabi po doon sa Isaiah 55 verse 7, di ba? At manumbalik tayo sa atin pong Diyos. God will forgive us. God will, sabi nga doon, He will freely pardon us. Patatawarin po tayo ng ating Panginoon. At gusto po niya talagang linisin tayo. Gusto po niyang iahon tayo. Yes, He is a forgiving God. Mapagpatawad na Diyos. Kaya lang, huwag ko natin abusuhin ang kanyang kabutihan. Because He is also a just God. Makatarungan, di ba? Makatuwiran
ang atin pong Diyos. Kaya kung paulit-ulit tayo na gumagawa ng kasamaan at maaring yun po ang dahilan kung bakit nalugmok tayo, yun yung dahilan kung bakit nasadlak tayo sa putikan, ang gusto po ng Panginoon sa oras na ito ay makaahon po tayo doon at una pong dapat nating gawin ay humingi tayo ng tawad sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba, talikuran na po natin yung lahat ng ating pong mga kasalanan. Repentance. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Pagtalikod sa kasalanan. Tumalikod po tayo sa lahat ng mga maling ginagawa po natin at magsimula tayo na ayusin ng Diyos ang buhay natin. Tulungan tayo, di ba, na maayos at mabago ang buhay natin. I believe God will restore, i-restore ni Lord, yun pong joy, yun pong peace, nung natanggap natin, kung dati po kayo nakakilala na sa ating Panginoon, He will restore the joy of our salvation. Maaring ang isang dahilan kung bakit nalugmok ka sa kalungkutan, kasi hindi mo nagagawa yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Let's start right now obeying God. Part ng repentance natin, kapatid, pagsunod sa ating Panginoon. Ang gusto po ng Diyos, mangyari ang kalooban niya sa ating mga buhay. Yes, He will forgive you, He will restore you, i-restore po ni Lord yung lakas na nawala sa atin. He will heal you, paghagalingin ka niya kasi gusto pa ng Diyos gamitin ka para sa kanyang kaluwalhatian. Ang nais po ng Panginoon, ialis tayo doon sa pagkalugmok natin. Now, ang tanong, handa ka ba? Yan, handa ka ba na magpaalis kay Lord? Yan. At alam ko, sa oras na ito, meron po sa atin ngayon na talagang, some of you right now are crying for God to help you. Kapatid, nandito ang Diyos. Naniniwala ako na nandito ang Diyos. At kinakatagpo ka niya. At gusto ko sa oras na ito, maramdaman mo yung kamay ng Diyos na nag-aalis sa'yo. Inaalis ka niya ngayon sa iyong pagkalugmok. Kung meron mang nasa malalim na sitwasyon, sabi nga nasa pit ka, nasa hukay, pakiramdam mo na wala kang nakikitang tulong mula sa iba, iniwanan ka na. Marami nang iwan sa iyo. Si Lord hindi kanya iniiwanan at ang gusto ni Lord ialis ka niya. Naalala ko ulit ngayon yung isa sa message niya sa prayer assembly natin. Yung mga nakaraang prayer assembly po natin, yung the hand of God, di ba? Yung kamay ng Diyos na nag-guide sa atin. And His word is, don't resist the hand of God. Huwag mong i-resist ang tulong na ginagawa ngayon sa iyo ng Diyos. I can sense right now in my spirit na meron po sa atin ngayong inaabot ang kamay ng Diyos. Inaabot ang kamay mo, kapatid. Nasa putikan ka man, nasa kailaliman ka man. Feeling mo man, nararamdaman mo na parang wala nang pag-asang makaahon ka, o wala nang pag-asang mabago ang buhay mo. No. Ito na ang panahon para makamtan mo ang tulong ng Diyos. Inaabot ng Diyos ang kamay mo at gusto niyang ialis ka ngayon sa iyong kalagayan. Gusto niyang iahon ka ngayon mula sa hukay na kinalalagyan mo ngayon. Gaano man kalalim, gaano man karumi ang putik na kinasadlakan mo, kaibigan, kapatid, gusto ng Diyos ialis ka sa sitwasyon mo. Ang kailangan lamang gawin, tugunin mo ang Diyos ngayon sa kanyang pagtawag sa iyo. Tinutulungan ka niya ngayon. Inaabot niya ngayon ang kanyang kamay sa iyo. At kung tatawag ka sa kanya ngayon, hihingi ka ng tulong sa kanya, tatalikod sa iyong kasalanan, at susunod sa kanya. Naniniwala ako, eto na ang pagkakataon mo
para makaahon mula sa hukay na yan. Makaahon mula sa pagkalugmok mo. Itatayo ka ng Diyos. Patatatagin ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. Ipoprovide ni Lord ang lahat ng pangailangan mo. Tumugon lang tayo ngayon sa ating Panginoon. Pwedeng yumuko tayong lahat pumikit sa oras na ito. Ito po'y panawagan para sa lahat ng gustong makaahon mula sa kahirapan, mula sa pagkalugmok, pagkaalipin ng kasalanan. Nais ng Diyos, ialis ka sa iyong sitwasyon, kaibigan. Ang kailangan lamang ay aminin mo na kailangan mo ang Diyos at tumugon ka ngayon sa pagtawag ng Diyos sa iyo. He is calling you right now. Tinatawag ka niya ngayon. And as you respond to Him, iaalis ka ng Diyos ngayon. Pakisabi po, kung ikaw ito, kaibigan, sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, tulungan mo ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Lumalapit ako at humihingi ng tulong sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa sumpa ng kasalanan, sa lahat ng gawa ng kaaway. Iahon mo ako, O Diyos, sa aking pagkalugmok. Tulungan mo ako na makatayong muli. Salamat, Panginoon. At sa iyong puso ngayong kapatid, damhin mo ang pag-ibig ng Diyos. Damhin mo ang paghipo ng Diyos sa iyo. Damhin mo ang kamay ng Diyos na ginagabayan ka at tiyak, inaahon ka ngayon mula sa iyong pagkalugmok. Salamat nga, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming pong mga buhay, lalong na Panginoon, sa aking pong mga kapatid na ngayon po ay nandito, nakasama namin sa gawain na ito. Ikaw po nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Bless mo po siya at patuloy mong tugunin ang lahat ng kanyang pangailangan. Pagalingin mo, Lord, ang lahat ng mga may sakit, hindi lamang physical, kundi maging emotional, and even spiritual, and even financial, Lord God. Ano man, Lord, yung kanya pong mga pangailangan sa mga panahon ito, salamat dahil as we call upon you, sinabi mo, Lord, sa iyong mga salita, tumawag kami sa iyo, sasagot ka, O Diyos, at ipapakita mo ang mga kamangha-manghang mga bagay sa amin. Kaya ngayon, Lord, anuman ang kamangha-manghang bagay na kailangan ng aking kapatid, he needs miracle, Lord God, kailangan man niya ng himala sa oras na ito. Salamat, Lord. Salamat dahil meron kang ginagawang maganda at mabuti para sa Kanya. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maitaas at talagang ma-please ka sa aming po mga buhay. Matuwa ka, Lord. Talong na po sa oras na ito. Matuwa ka sa lahat ng ginawa ng mga anak mo na nanalangin ngayon, na talagang sumunod sa iyo at talagang ibinigay ang buhay sa iyo. Naniniwala po ako na as we please you, Lord God, you'll bless each one of us. Salamat po sa blessings mo at sa pangunguna mo po sa amin. This I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po mga kapatid, tanggapin po ninyo ang biyaya ng ating Panginoon at naniniwala po ako na talagang marami pang himala na gagawin si Lord sa atin. At dahil ngayon po ay first Sunday, yan, una pong linggo ng buwan ng Oktubre, yan, October na, burn na, yan, ilang buwan na lang. Pasko na, pero huwag niyo intayin ng Pasko. Ang antayin niyo po, yung biyaya na ibibigay sa atin ng Lord kasi inaiaho na po niya tayo sa atin pong pagkalugmok. Amen? Yan, so dadako na po tayo sa atin pong communion. So pakikuha na po ang inyo pong mga elements para po sa ating communion ngayon. Okay? And okay po. Nakuha niyo na po yung inyong mga elements, ang atin pong bread at saka yung atin pong juice. Yan. Sige po. Basahin ko po muna yung unang Korinto, chapter 11. Sabi po sa verse 23,
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piro sa ito at sinabi, itong aking katawan inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sige po, habang hawak natin po ang tinapay, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyo at nagpapasalamat kami sa oras na ito dahil tunay nga na inaalala po namin ang nangyari doon po sa krus ng Kalbaryo na kung saan, Lord God, alam namin ang dahilan kung bakit ikaw po ay namatay doon. Dahil mahal mo po kami. Kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo dahil mahal mo po kami at gusto mo, Lord God. At yun na nga po nangyari ngayon. Iniligtas mo po kami. At ngayon, Lord, habang kinakain po namin ang tinapay na ito, patuloy, Panginoon, na talagang i-bless mo ang bawat isa habang kinakain namin ang tinapay na ito. Talagang maramdaman namin, Lord God, yung pong pagkilos mo sa aming mga buhay, lalong na, Panginoon, yung mga may sakit at may karamdaman. Let your healing flow right now. Salamat dahil sinabi mo po sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami po ay nagsigaling. Kaya anumang klaseng sakit, karamdaman, meron ang bawat isa ngayon. As we eat this bread, Lord God, we claim your healing. Heal us, Lord God. Heal our soul. Heal our body. Yung katawan namin, yung aming pong kaluluwa, ay tunay ngang pagalingin mo. Salamat, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Verse 25 po, gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Salamat nga, Panginoon, sa oras na ito, inaalala din po namin ang kapangyarihan ng iyong dugo na nabubudol sa krus ng Kalbaryo na kung saan nagbigay sa amin ng paglilinis mula sa lahat ng aming pong mga kasalanan, karumihan, at hanggang ngayon, Panginoon, itong blood mo, itong dugo mo ang nagbibigay protection sa amin at nagsasanctify sa amin na talagang mabuhay kami ng may kabanalan at mangyayari lamang ito, Panginoon, kung patuloy nga nasusunod kami sa inyo. So right now, Lord God, as habang iniinom namin ito, hayaan nyo, Lord, dumaloy patuloy sa iyong mga anak, ang iyong kapangyarihan, yes, the power of the Holy Spirit, hayaan mo na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang patuloy nga na dumaloy sa amin sa oras na ito. Salamat po sa iyong protection, salamat sa iyong kapangyarihan, salamat sa anointing na patuloy, Panginoon, ibinibigay mo po sa bawat isa na tumatawag at sumusunod po sa inyo. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po na talagang tayo po ay maniwala at manampalataya sa kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, lalo na po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Binayaran po niya ang lahat ng ating mga kasalanan at patuloy pong poproteksyonan tayo ng ating pong Diyos para magawa natin yung mga dapat po nating gawin. Kaya God bless us all at kung meron po kayong mga prayer requests, yan, pwede po dyan sa comment natin, di ba? Yan, dahil online po tayo, pakisulat po sa mga comment, yan, ano yung prayer request ninyo, yan. Tapos, may magbabasa po niyan, ipagpe-pray po namin kayo. Patuloy po natin i-share them. Yan. Unang-una, syempre, share our testimony, yung atin pong salvation, yung gospel po, yung natanggap natin mula sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, patuloy kang gagamitin ng ating Diyos. God bless you at patuloy na talagang magpagamit din po tayo sa ating Panginoon. God bless you po. You know, on the standpoint of worship, during a praise and worship, what happens is that it opens our hearts, our spirits, our minds before the Lord our God. And you know, when our hearts are open, our wallets, our bank accounts, our ATM, our electronic payment devices, what have you, it also opens when our hearts are open during praise and worship. And since Psalms 18 verse 24 says, "This is the day that the Lord has made, and we should rejoice and be glad in it." Let's be glad and happy to give our tithes and offering because God loves a cheerful giver. So right now, as you prepare your tithes and offering,
just following the instructions at the bottom of your screen, be assured that your tithes and offering are safe and secured as you give unto the Lord God. So, rejoice in the Lord for this day, and God rejoices for a happy giver. Ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw, kumilos at umabay, wala sa iyo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko'y magpupuri, mula sa labi ko'y magpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw, kumilos at tumabay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw, ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw, kumilos at tumabay, wala sa iyong maipapantay. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat